Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, ex-PDEA Agent Morales di humingi ng tulong kay Digong. Yan po mga kababayan ang ating alamin, no? Dito sa video ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan at eto po sa kabila po ng ng mga nagko-comment, no, na binayaran di umano, no, itong si ex-PDEA Agent Morales ng kampo ni PRRD. Yan po ang pinakakalat ng mga galit ngayon kay Morales, no? At galit sa mga Duterte. Sinasabi nila na may tulong nga na nakukuha itong si Morales dito kay former President Rodrigo Roa Duterte. Eto mga kababayan, sasagutin po yan dito sa video ito. Eto na, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito yung mga dokumento ng PDELIX. Ang sabi niya, hindi ko maalala yan. Pero mas marami pang dokumento ang ipinakita sa akin ng PDEA. So hindi lang pala PDEA leaks ang mga ebidensya na ang dating presidente ay pinaghihinalaan na gumamit ng droga. Iba pang dokumento. Instance po ba na lumapit si Agent Morales, nagpaparamdam sa kampo ni former President Duterte para humingi ng proteksyon o tulong? Alam mo naman, attorney, buwis buhay po yung ginagawa ni Agent Morales sa kanyang paglantad. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi Yan, mga ng like kababayan, at subscribe subscribe na po at kayo. click mo na rin ang Maraming salamat notification po. bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Attorney, doon po sa Senate hearing kahapon, nakarating ba kay former President Duterte na binabanggit ang pangalan niya doon at mukhang nais siyang paimbitahan sa Senate investigation kaugnay sa PDEA leaks? At kung nakarating, ano naman kaya ang maaari niyang tugon? Alam mo, tinanong ko siya. Kasi nga, ang akala ko, magdo-double authentication niya siya at pinakita ko yung mga dokumento ng PDELIX. Ang sabi niya, hindi ko maalala yan. Pero mas marami pang dokumento ang ipinakita sa akin ng PDEA. Nako po. So hindi lang pala PDEA leaks ang mga ebidensya na ang dating presidente ay pinaghihinalaan na gumamit ng droga. Iba pang dokumento ang pinakita kay Presidente Duterte. So yan nga pala po ang balita. No? Ang balita ay nung ipinakita ko sa kanya yung larawan ng PDELIX, sabi niya, hindi ko maalala yan dahil mas marami pang ibang dokumento ang pinakita sa akin ng PDEA. So yan mga kababayan, ang lumalabas pala dito, no, ay hindi po yung PDEA leaks document, no, yung tinutukoy ni nakita ni PRRD, no. Iba pa pala yun mga kababayan. So ibig sabihin, may iba pa pong ebidensya nagpapatunay nga na bangag po talaga, no? Eto na. At sinagot na rin po dito na hindi nga po, no, binayaran itong si Morales ni PRRD. At saka bakit naman gagawin yun ni PRRD mga kababayan, no? Na magbabayad pa siya ng para maniran. Eto nga mga kababayan, nasa in the history, no, ng pamumulitika, no, ng mga Duterte, may instances po ba na nagbayad sila? Para lang pag-usapan? Hindi po ganun, di ba? Alam na alam po ninyo yan na wala po sa bukabularyo ng mga Duterte ang magbayad, no, para lang sila mapag-usapan. Kasi kahit hindi na magbayad mga kababayan, talagang pag-uusapan po ang mga Duterte kasi iba po yung pamumuno nila, di ba? Parang may legacy, di ba, na nakatatak na talaga sa kanila. Na may malasakit at tapang.
baka yung mga nag-aakusa, no? Baka reverse psychology lang tayo nito, mga kababayan, ha? Baka gawain po nila yung inaakusa nila kay PRRD na joke box daw, di ba? Sino ba? Hindi raw ito kakanta si Morales kung hindi hulugan. No? Baka nire-reverse psychology lang tayo, mga kababayan, at yun baka ang kanilang ginagawa. So, ibig sabihin, hindi lang po PIDEA leaks ang magbibigay ebidensya sa paggamit ng pinagbabawal ng droga ng ating nakaupong presidente ngayon. Marami pa pong ibang dokumento na ipinakita kay Presidente Duterte. May instance po ba na lumapit si Agent Morales, nagpaparamdam sa kampo ni former President Duterte para humingi ng proteksyon o tulong? Alam mo naman, attorney, buwis buhay po yung ginagawa ni Agent Morales sa kanyang paglantad sa Senate investigation. Wala pong ganyang komunikasyon na nakakarating kay dating Pangulong Duterte. No? Bagamat hinahangaan po talaga natin si Morales. Bagamat siya ay pilit na ginikisa ng mga senador na napatunayan nagkasala na sa panunuhol, no? Talagang nanindigan siya sa kanyang mga impormasyon. No? Sa tingin ko naman, kahit siya ay pilit na binuli ng ilang mga senador kahapon, at yan naman talaga ang dapat itawag natin, binuli siya, no? Yan po talaga abuso sa kapangyarihan, nanindigan siya sa katotohanan. At yan naman na ating sinasabi sa taong bayan, the truth shall set us free. Tignan niyo po si Agent Morales. Pilit na talagang dinidiin, hindi naman nila nadiin dahil ang kanya lang naman ay isiwalat ang katotohanan. No? So maraming salamat po kay Agent. So mga kababayan, marami nga pong nagko-comment, no, na mas credible pa yung mga ebidensya na inilalabas ni Agent Morales kaysa po doon sa sinasabi ng PIDEA at ilang mga senador, mga kababayan, na patuloy, no, na sinisira ang kanyang credibilidad yan, ha? Credibility. No, nakisawsaw na po si Grace po, mga ka-review natin, ha? Nakisabay na po kay Senator Jinggoy Estrada. Na kung saan convicted yan po sa bribery. Inaano lang natin, kinaklaro lang po natin para sa alam po ng ating mga kababayan. Okay? So, pero sinasabi nila, may nagko-comment pa rin, no? Yung mga nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa sitwasyon ng ating bansa ngayon. Sinasabi nila, ewan ko kung paano nila nasasabi, mga kababayan, na good job daw, ha? Yung ginawa ni Senator Jinggoy Estrada. Hindi ko alam. Kayo ba talaga nandito sa Pilipinas? Kahit nga yung nasa ibang bansa, nakikita na hindi tama yung ginawa ni Senator Jinggoy Estrada. Kayo tuloy na nandito sa ating bansa, mga kababayan. Wala na, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at opinion po yun yan, di ba? At nire-respeto natin. No, binibigyan lang natin ng reaction kasi sana magising kayo. Ha? May oras pa naman. Morales, at least ngayon, alam na rin natin ang tunay na anyo ng ilang mga senador na ating hinalal sa Senado. Partner, attorney, isa rin sa mga binanggit ni former President Duterte, yung paghanga niya sa ating AFP at PNP. At sabi niya, and I quote, alam mo yung mga militar, pati mga pulis, pag loko-loko ka dyan, iiwanan ka talaga. Magkukudita iyan, na loko na, maka-Pilipino yan. Anong bilang dating tagapagsalita ni PRRD, ano bang ibig niya sabihin dito? Ano mo talagang pinangalagahan niya ang hukbong sandahan. Talaga namang kada may namamatay na sundalo, whether or not may kasamang media, yan ay pupunta. At yan ay napapaluha dahil kinukonsidera niya na ang lahat ng miyembro ng kasundaluhan at kapulisan bilang kanyang kapamilya. So, yan ang pagtingin niya sa ating hukbong sandahan dahil alam din niya na yan ang tatayong protektor ng taong bayan. Kaya nga kahapon, tingin ko, kaya nagkaroon ng kapayapaan at tingin ko pagkamat presidido ang mga namumuno dito sa Dumaguete, supili nitong pagtitipon nito,
yung panawagan din nga ni dating Pangulong Duterte sa ating kapulisan at kasundaluhan na protektahan ng taong bayan ang siyang nanaig. Kaya gustuhin man nilang gamitin ang puwersa ng Estado para tuloy ang masupil itong pagtitipon nito ay hindi naman nakuhi. So kami naman kapag tumatawag ng pasasalamat ang ating presidente sa ating kasundaluhan at kapulisan, pumapalakpak at nagpapakita ng suporta sa ating kasundaluhan. 1 point na lang from my end, attorney. Sinabi rin ni former President Duterte na dismal failure daw yung liderato ni Pangulong Marcos Jr. Sabi niya, and I quote, hindi naman daw siya nag-iinsulto pero para sa kanya, yung performance mo or was until now and still is a dismal failure. Ano masasabi mo dyan, attorney? Hindi kasi makakalimutan ng taong bayan na ang tanging pangako ni Presidente ay dalawa lamang. Yung pagkakaisa na nawala, wala pang 2 taon ang kanyang administrasyon dahil binarak ng kanyang presidential insan na hinayaan naman niya, no? Na talagang magpatuloy, no? At saka yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Alam mo yung mga kabataan, may napakagandang inaawit kahapon na tugmang-tugma para sayawan din, no? Nasaan ang 20 pesos kada kilo ng bigas? So yan mga kababayan, pero para sa iba po, no, hindi po nila hindi po nila pinahahalagahan yung mga pangako. Kasi tanggap nila di ba? Ano naman daw kung mahal na po ang bigas, sabi ng iba na nagko-comment, di ba? Ano naman daw kung mahal po ang bigas? Kinukumpara po nila sa Red Horse. Hindi natin ini-endorse yung Red Horse Kinukumpara po nila sa Red Horse na, di ba, yung iba daw hindi naman na mamahalan sa Red Horse pero namamahalan sa bigas. Mga kababayan, yung Red Horse po hindi naman yung pang-araw-araw. Ang bigas po pang-araw-araw natin kinakain. At saka hindi naman pinangako ni President Bongbong Marcos Jr. na pababain ang presyo ng Red Horse. Bigas naman po ang pinangako niya. Bakit mo naman ikukumpara? Di ba? Well, anyway, balik po tayo dito kay Agent Morales, mga kababayan, no? Palakpakan po natin si Agent Morales. Kasi po, nako, talagang buwis buhay po itong ginagawa niya. Isipin niyo, hindi pala siya humingi ng tulong kay PRRD, no? Ang balita natin yung security niya ay galing po sa Senado, no? Sa committee ni Senator Bato de la Rosa. Okay? Yan mga kababayan, maliwanag na po at saka yung dokumento na hawak po ni or yung kumalat, no, na napunta kay Ma'am Maharlika at pinatunayan naman ni ex-PDEA Agent Jonathan Morales ay iba pala doon sa mga dokumento na nakita ni dating Pangulong Duterte. Nako, naloko na. Kung ganun pala, hindi pa pala ito yung yung final. Hindi pa pala ito yung finals, mga kababayan. Nasa first quarter pa lang po tayo ng labang ito. Kaya wag po kayong aalis at tumutok po dito sa hearing na ito, no? Well, anyway, mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko kanina, lahat po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon, kritisismo. Kung meron man po, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaksyon, no, sa video nito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga kababayan, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.